Recap natin ang anime na may pamagat na World's End, na ipapalabas ngayong 2022. Si Reito Mizuhara ay sumailalim sa cryogenically frozen noong 2040 kasunod ng diagnosis nito ng multiple sclerosis. Pinagaling at binuhay siya ni Mira matapos makalipas ang 5 taon. Ipinaliwanag ni Mira ang nangyari noong 4 na taon na ang nakalilipas, lumitaw ang male killer virus at halos inubos lahat ng mga lalaki. Maliban sa kanya at sa 4 na iba pang imyon na mga lalaki na sumailalim rin sa frozen, at obligado silang magkaroon ng mga anak upang maiwasan ang pagkaubos ng sangkatauhan. Lumabas si Reito na hindi makapaniwala at agad na inatake siya ng babaeng uhaw na uhaw sa pakikipagtalik hanggang sa siya ay pinigilan. Dumating ang kanyang kapatid na ngayon ay nagdadalaga na may pangalang Mahiro at ipinaliwanag na nahawaan rin ang kanilang kapatid na si Raiho ng virus at kailangang ma-freeze upang mailigtas ang kanyang buhay. Bukod pa rito, isiniwalat niya na ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Elisa Tachibana ay nawala ng 3 taon. Tinangka ni Mira na akitin si Reito ng gabing iyon, ngunit tinanggihan niya ang mga mapanoksong galaw nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Mira kay Reito ang ilang naliligo na mga babae at hiniling sa kanya na pumili ng kanyang magugustuhan doon. Sa sumunod na araw, tumanggi siya, nabigla, at nagpumilit na gustong nahapen si Elisa, ang tanging babae na gusto niya na anakan. Sumang-ayon rin naman si Mira sa desisyon ni Reito, at sinabi nito na hahanapin nila si Elisa, pero patuloy pa rin siya na magpapadala ng iba't ibang babae sa kanyang kwarto tuwing gabi hanggang sa makita nila si Elisa. Si Kyoji Hino, isa sa mga imyon na lalaki, ay nasiyahan sa kanyang bagong buhay at nakitulog sa aktres na si Rena Kitayama. Pagkatapos kumain kasama sina Reito, Mahiro, at Mira, naabutan ni Reito si Hino, na kinutya siya nito dahil sa kanyang pagiging mahinang nilalang pagdating sa mga babae. Nang maglaon sa shower, tinambangan ni Akane Ryuzoji si Reito at sinubukan siyang akitin, ngunit nagtagumpay ito. Inilabas at dinala sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay natulog sila kasama sina Akane at Soy Yamada, kahit na nag-aatubili. Nang sumunod na araw, sina Reito, Mira, Akane, at Soy ay naghahanap ng mga bakas sa lumang laboratorio ni Elisa. Nung sandaling yun sila ay inatake ng isang nakatakas na oso. Iniligtas ni Reito si Soy pero nagawa nitong matalo ang mabangis na oso. Natuklasan din ni Reito na si Elisa pala ay gumagawa ng lunas para sa MK virus. Nagpa siya si Reito na samahan ito sa kanyang trabaho, ipinalabas niya sa balita ang panawagan niya upang ipaalam ang kanyang misyon. Kasunod nito natuklasan nila Reito ang isang nakatape na mensahe sa loob ng lumang teddy bear ni Elisa, kung saan ipinaliwanag niya na ang MK virus ay isang gawa ng tao at ito'y isang biological weapon. Inamin ni Reito kay Mira na kahawig niya si Elisa at humingi ng paumanhin dahil sa pagtanggi nito na makipagkantonan. Giit ni Mira na ang pagtatrabaho para sa isang lunas ay ang mas mainam na gawain. Samantala, tinitingnan ng isang babaeng may mataas na ranggo at nakitang si Reito ay may dalang banta sa kanilang awtoridad. Pagkatapos ay isinaayos nila ang muling pagkabuhay ng isa pang lalaki. Noong 2040, si Shotadoy ay binubuli ni Takamatsu, kasama ang kanyang kasintahan na si Erika, at ang kanyang gang, kasama ang kanyang kapatid na si Mayo at ang kanyang teacher si Yuzuki Hini bilang kanyang nag-iisang kakampi. Nagkaroon siya ng karamdaman na gumawa sa kanya na di makagalaw. Pagkalipas ng 5 taon, siya ay gumaling at binuhay muli ni Karen Kamiya. Sinabihan siya nito tungkol sa paglaganap ng MK virus at tungkol sa pagkawala ng kapatid niya na si Mayo. Bumalik siya sa dati niyang paaralan at muling nagkita sila ng guro niyang si Yuzuki, at inakit siya nito. Nagsisimula siyang magkaroon ng gusto sa ibang mga batang babae. Muli siyang inakit at niligawan ni Yuzuki, sa kabila ng katotohanang sila ay palaging nagmamahalan. Nang maglaon ay nag-report si Karen sa kanyang mga superior, at sinabing kinakailangan niyang buksan muli ang lumang paaralan. Sinabi niya ang mga ito dahil sa hindi pa alam ng karamihang mga babae ang tungkol kina Hino at Reito at naniniwala lamang ang karamihan sa mga babae na si Shota lang ang natitirang lalaki sa Earth. Dahil dito, pinaplano nilang gamitin ang mga ito bilang mga pawn sa kanilang pandaigdigang takeover plot. Araw-araw, natutulog si Shota kay Yuzuki. Isinama siya ni Karen sa swimming class ng 1 linggo. Nang maglaon, si Natsuo Ichija ang naatasan na maging kanyang kasama.
Matapos siyang tulungan ni Shota sa pagbihis, ipinagtapat niya na ipapakasal siya ng kanyang ama sa isang matandang lalaki hanggang sa pareho silang namatay dahil sa MK virus. Pagkatapos nito, inaakit siya ni Natsu. Samantala, patuloy na ginagawa ni Reito ang lunas tungkol sa MK virus at nang ipaalam sa kanya ni Mira na ang nagboluntaryong si Mahiro ay tumakas sa shelter. Siya ay nagbabala na kung matuklasan ng iba na si Mahiro ay kanyang kapatid, maaari itong maharap sa panganib. Nakilala ni Reito si Hino, na nagpahayag na nabuntis niya ang isa sa kanyang mga babae. Nang bumalik si Yuzuki, inamin ni Shota na natulog siya kasama si Ichija at humingi ng tawad. Ngunit ang sabi niya ay alam nilang lahat at siya ay pagmamay-ari ng lahat. Si Karen ay humarap sa kanya at humihingi siya ng paliwanag. Sinamahan niya siya sa klase at sinabing binuksan nila muli ang dati niyang paaralan para siya ay comfortable para sa kanyang pag-aasawa at muling paramihin ang tao sa mundo. Pagkatapos ay naghubad ang mga babae sa harap niya. Iginiit ng konseho na dahil tumanggi si Reito na magpakasal, nangahuhulugan lang nito na si Mira ay hindi epektibo at dapat alisin sa kanyang trabaho. Si Reito ay may 1 buwan pa upang lumikha ng lunas bago siya mapilitan na mag-asawa. Samantala, tinanggal si Mira sa kanyang posisyon bilang attendant ni Reito, at pinalitan siya ni Rhea Katagira, at pag-alit itong nakatingin sa kanya. Bukod pa rito, nagtatrabaho si Reito kasama ang magre-retirong virologist na si Maria Kuroda. Ang grupo ay naglakbay sa Keimon City, ang sentro kung saan laganap ang MK virus. Pumunta sila dito upang interviewin si Taniguchi, isang balo na unang biktima ng virus. Nagdadalawang isip si Reito na maligo sa isang mainit na bukal kasama ang mga batang babae. Tumanggi si Taniguchi na makipagtulungan, kinutya si Reito dahil sa kanyang matatakutin sa mga babae. Nang sila ay umalis, napag-alaman nila na si Taniguchi ay nakipag-ugnayan kay Elisa at naguguluhan sila kung bakit nanatiling tahimik si Elisa. Sa isang hotel, sinubukan ng isang Amerikanong nagngangalang Chloe na akitin si Reito. Tinangka niya itong halikan nang dumating ang iba pang mga kasama niya, na may masamang pagtingin sa kanila. Kinalaunan ay nakipag-usap si Mira kay Taniguchi tungkol sa karangalan ni Reito at nakumbinsi siyang ibahagi ito. Gayunpaman, may taong pumapasok sa kwarto at naglagay ng lason sa kanyang IV tube, at nagresulta ito ng kritikal na epekto. Hiniling ni Taniguchi, bago pa ito mawalan ng malay ibinigay nito ang litrato nila ng kanyang asawa. At ito'y ibinigay kay Reito. Sina Reito, Soy, at Maria ay hindi matagumpay na makahanap ng ebidensya sa inabando ng ospital, kung saan ginamat ang unang biktima. Hinala ni Akane na si Rhea ang naglason kay Taniguchi. Pumagit na si Rhea upang pigilan ang kanyang kapatid na magalit sa iba pang babae. Iniska ni Reito ang litrato at natuklasan ang mga hindi kompletong blueprint para sa disenyo ng paglikha ng MK virus. Nang maglaon, binalaan siya ni Akane at Maria na ang mga gumagawa ng lunas ay misteryosong nawawala. Samantala, hindi nasisiyahan sa kanyang babae, napansin ni Hino si Mahiro at pinili siya bilang kanyang susunod na kalagoyo sa kama. Inutusan ng konseho si Reito na ipamahagi ang mga rasyon bilang isang publicity stunt, habang si Akane naman ay ipinahayag na ang kanilang pinuno na si Kahara, ay ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Rhea ang kanyang pagmamahal kay Mira, at tinanggihan siya. Tapos nito sinubukan ng isang sniper na patayin si Reito habang namamahagi siya ng mga rasyon, ngunit pinigilan ito ng kapatid ni Rhea. Natuklasan ni Reito, Maria, Soy, at Akane na ang inabando ng ospital ay binisita ng isang malaking bilang ng mga nawawalang doktor. Ipinaalam ni Karen kay Shota na hindi siya pinahihintulutang umalis sa paaralan hanggat hindi siya nakakapagtapos. Mamaya, nagsimula na ang klase at nagsagawa sila ng random na pagguhit upang matukoy kung sino ang bago nilang kaklase sa room. Pumasok si Shanka Hiragi at ibinahagi kay Shota na kahit siya ay nakaranas din ng pambubuli. Pagkatapos ay inaakit siya nito. Galit na iginiit ni Rika na siya na raw ang babae para kay Shota. Habang nag-aaway ang dalawa, ito ang nagudyok kay Shota upang tumakas. Sinubukan niyang kontakin si Yuzuki ngunit di ito sumasagot. Si Akira turned, ang volleyball player na nakabangga sa kanya, ay humingi ng tawad at nanligaw ito. Gumawa ng bagong kaayusan si Karen kung saan isang batang babae ang magsisilbing lingkod niya sa araw-araw. Nabad trip siya at kinakamot ang kamay pagkatapos halikan si Rika. Inutusan ni Karen sina Ichija, Shanka,
at Akira na matulog sa kanya nang sabay matapos nila itong magamot. Sinubukan ni Chifuyo Ren Kuroda na akitin siya, ngunit tinanggihan niya ito dahil sa kanyang pagiging utak bata. Ipinaalam sa kanya ni Karen na umalis na si Yuzuki, at ito'y ikinagalit niya. Siya ay nagiging mas agresibo sa pakikipagtalik sa mga babae araw-araw. Iyon lang ang nangyari sa anime, hanggang dito na lang. Kung gusto mo ng part 2, comment down below. See you next life.